Tayo po muna ay manalangin po sa ating pong dakilang Diyos upang tayo po gabayan, samahan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakila at mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po ng amin po minamahal at ginagalang na Pastor at Evangelista Wildes Ada Almeida, kami po Diyos ay dumudulog sa trono ng biyaya. Humingi kami Diyos ng kahabagan sa mo kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala. Patawain po ang bawat sa amin. At sa bahaging ito Diyos ng pakinig ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Buksan mo Diyos mga puso't pangunawa ng bawat isa at langisan mo po, mahal na Panginoon, yung banal na salita. Maging abang lingkod, sapagkat siya ng akin wala akong magagawa. Tanging siya lamang ko umaasa, O Diyos. Samahan mo po ako ng dakilang kapangyarihan, dakilang pag-ibig, at aming sinasaway ang mga demonyo, mga hadlang pag-anilangan. Cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you po mga mahal. Makabalik na po kayo sa inyong mga upuan. Ngunit bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagkapasalamat, kalwalhatian, karangalan ay paalamang po sa ating pong buhay na Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nagpapabutin po ko dobling paggalang sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor at Evangelista Wildes Ada Almeida, ang huling propeta po sa ating pong kapanahunan. At hindi po natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating po beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun po sa mga beloved children, the whole Almeida family. At magandang hapon po sa ating beloved main, beloved Baby Nate, Baby Clover, and Baby Heavenly. Welcome po sa banal na gawain ng ating po pinakamamahal na Panginoon dito po sa Marilaw. Lahat po man magsabi, praise the Lord! Amen po, ihin po ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan sa hapong ito, God's Perfect Way, o sakdal na lakad ng Diyos. Basahin po natin mga minamahal, ang unang dalawang talata dito, Roma Kapitulo 8, talatang 28 at Isaias Kapitulo 55, versikulo 8 at 9. Sa mga taga-Roma, 8 talatay 28, ganito po ang pagkasulat. At nalalaman natin na ang lahat mga bagay ay nagkalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay, yaon mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Isaiah 55, talatay 8 at 9, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-isip, o ang iyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking pag-isip kaysa inyong mga pag-iisip. Amen. Amen. Ating pong palakpakan muna ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid sa pagkabasa ng banal na salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito mga mahal, at nalalaman namin, sabi dito natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Amen. Yung lakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na tinatawag na sakdal na lakad ng ating pong dakilang Diyos, yan po'y nagaganap sa lahat ng mga umiibig sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga mga minamahal, yung mga dumarating sa atin, katulad ng mga pagsubok, paglilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yan pala ay ipinahintulot ng ating pong dakilang Diyos na ang layunin, nagkakalakip-lakip daw ang minamahal sa lahat na mga nagsisiibig sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yan pala ay sakdal na lakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat sabi dito, yung pag-iisip ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ay hindi natin pag-iisip. Amen. Yung lakad ng ating pong dakilang Diyos, yan po'y hindi natin lakad. Sapagkat sabi dito, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Amen. Kaya nga mga minamahal, yung ating pong pag-iisip, kumbaga, ito po'y may limitasyon lamang. Ngunit ang pag-iisip o lakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito po ay walang limitasyon. Amen. Hindi po kayang abutin ng pag-iisip ng tao ang pag-iisip
ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Maalala ko mga mahal, sabi ng ating pong beloved Judge Charlo Almeida, nung siya po'y magsalta sa dako ng Amoranto. Ang sabi niya, mga mahal, the mind of the swine cannot reach to the mind of man. And the mind of man cannot reach to the mind of God. Ang ibig sabihin, mga mahal, yung kaisipan daw ng baboy, ito po ay hindi maabot ang kaisipan ng tao. Amen. Totoo po yan, mga mahal. Yung baboy, inaalagaan ng tao yan. Kinakamot-kamutan, pinapaliguan. Ngunit hindi sumagi sa kanyang isip na isang araw, siya po ay papatayin, kakatayin, ibibinta. Ganun din po, mga mahal, ang tao. Ang kaisipan ng ating pong dakilang Diyos, ang plano ng Diyos sa tao ay hindi po alam ng tao, mga mahal. Ang Diyos lamang ang nakakaalam ng mga lakad ng bawat isa po sa atin. Amen. Kaya mga mahal, ano ba ang lakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Basahin po natin, mga mahal, sa sunod na talata dito sa Kawikaan, Kapitulo 30, talata po ay 5. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 18, ang talatay 30, ito pong nakasulat. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag ng lahat ng nanganganlong sa Kanya. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Ang sabi, mga manamahal ng talata, tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Amen. Ang salita ng Panginoon ay subok. Siya'y kalasag ng lahat ng nanganganlong sa Kanya. Amen. Yan po, mga mahal, ang lakad daw ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito po na ay sakdal. Amen. Kaya nga, mga mahal, kung ating pong mababasa sa banal na kasulatan, yung kasaysayan ni Joseph. Si Joseph, mga mahal, naganap ang tinatawag na sakdal na lakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung dakilang plano ng Diyos sa katauhan ni Joseph. Si Joseph, mga mahal, siya po, nung bata pa lamang siya, tinawag siyang mapanaginipin. Siya po na naginip, mga mahal, na yung 12, sabi naman yung mga bituin, maging yung araw at buwan, ito po yuyukod sa kanya. Maging yung 12 uhay, sa uhay niya, mga mahal, ito po ay yumukod. So, naghalit yung kanyang mga kapatid. Kaya mga mahal, yung plano ng Diyos, hindi nila alam, hindi alam ng tao, ngunit ang Diyos lamang nakakaalam. Kaya mga mahal, nang dumating sa panahon na si Joseph ay ibininta ng kanyang mga kapatid, ito po ay napunta sa dako ng Ehipto. Si Joseph, mga mahal, dahil ang Diyos ay sumasa kanya, pinagpapala ang lahat ng kanyang ginagawa. Kaya mga mahal, si Joseph, bagamat bininta siya ng mga Ismailita bilang isang alipin sa Ehipto, dahil nandoon ang patnubay ng ating pong dakilang Diyos, yung nakabili, mga mahal, isang puno, mataas mong katungkulan isang kapitan ni Paraon, si Potiphar. Nung dumating siya, mga mahal, na pinagpala ang lahat ng kanyang ginagawa. Ngunit dumating sa kanya yung tinatawag, mga mahal, na tukso ng kaaway. Ngunit hindi po nagtagumpay yung panukso ng kaaway. Na mismong yung asawa ni Potiphar na tinutokso si Joseph. Nung tumanggi siya, mga mahal, siya po ay nabilanggo. Ngunit sa bilangguan, mga mahal, pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dumating, mga mahal, ang panahon na mayroon pong 2 bilanggo na ito po'y nanaginip at napaliwanag ni Joseph ang kanilang panaginip. At dumating, mga mahal, sa punto na mismo si Paraon, siya po'y nanaginip ng isang panaginip na walang sino mang makapaliwanag ng panaginip ni Paraon. Kaya mga mahal, naalala noong isang nanaginip din sa kulungan na ang panaginip niya, mga mahal, na siya po'y taga-bigay ng alak ng hari na Paraon. At siya po'y naibalik sa kanyang katungkulan. At nung dumating, mga panaginip ni Paraon na walang sino man makapagpaliwanag, so mga mahal, naalala
nung isang bilanggo na ito po'y nabalik sa pwesto, ikininto niya kung paano siya nabalik, mga minamahal. So, nung malaman ni Paraon, si Joseph ay pinatawag sa kanya, sapagkat ang panaginip ng Paraon, mga minamahal, na mayroon pong mga 7 baka, na ito po'y mapapayat. At dumating naman yung matatabang baka. Ito po'y kinain ng mapapayat na baka. Ngunit nung kinain, mga mahal, parang walang nangyari, payat pa rin, mga mahal. Ganun din po, na naginip ulit siya ng si Paraon. Pangalawang panaginip niya, mga mahal, yung mga uhay, mga mahal, na ito po'y mga mapipintog, kinain din ng mga payat na uhay, mga mahal. Ngunit wala po, mga mahal, na pagkatapos kainin, ganun din po ang hitsura ng mga uhay. Nang ibig sabihin nito na ipaliwanag ni Joseph ang panaginip. Nang sabi niya magkakaroon ng 7 taon ng kasaganaan at dating ang 7 taon ng kahirapan. So mga mahal, nung ipaliwanag ni Joseph, mga mahal, ginawa si Joseph na siya po naging pinuno. Isa po sa pinuno doon sa Ehipto. Siya po na naging tagapamahala na habang sa 7 taon na kasaganaan, siya po ay nag-imbak ng maraming mga bunga ng mga pananim, mga trigo. Kaya dumating sa buong kalupaan, mga mahal, ang kagutom. Dito po ay naganap ang panaginip ni Joseph. Na ito po ang plano ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga mahal, dumating yung kanyang mga kapatid, nagkatotoo yung panaginip ni Joseph. Yung kanyang mga kapatid dumating sa punto, mga mahal, na wala na sila makain. Sila po'y inutusan ng kanilang ama doon sa Ehipto upang bumili ng pagkain. Ngunit ang plano ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ano pong sabi, mga mahal, sa Genesis Kapitulo 45, talata 5, ang sabi dito, mga mahal, at ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Amen. Dumating, mga kagutom sa panahon ng kagutom doon sa Ehipto. Ngunit, mga mahal, dahil ang plano ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ipinaunan lamang si Joseph, mga mahal, sapagkat dumating sa kanya ang tinatawag na sakdal na lakad ng ating pong pinakamamahal na pong sa buhay ni Joseph. Amen. Sa po, mga mahal, ay pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, mga mahal, bilang isang Kristiyano, dumating sa atin na parang hindi natin maunawaan ang plano ng Diyos, ang lakad ng ating pong pinakamamahal na sa ating buhay. Ang plano ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay, sabi po sa ating pong nabasa, mga mahal, ito daw po sa ikabubuti na mga nagsisiibig sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya minsan, may dumating mga pagsubok sa ating buhay. Minsan para bagang bibitaw na tayo sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Minsan tayo po'y nadadapa. Ngunit man kung uunawain po natin ang pangako ng ating pong dakilang Diyos, na ang lakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito daw po ay sakdal. Amen. Ang kanyang salita, ano pang sabi, mga mahal? Ito daw po, mga mahal, ay sabi dito sa ating pong nabasa na ang kanyang salita ay subok. Amen. Paano natin masasabing ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito po subok? Ang ating pong minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Willis Estrada Almeida. Siya po'y ginamit ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa banal na ministeryong ito. Na tayo po, bago tayo tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, iba't ibang klase po ang ating pong pinanggalingan. Amen. Kagaya po na inyong abang lingkod, mga mahal. Nung hindi ko pa nakilala ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, isa din po ako, mga mahal, sa gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Nandun ako, mga mahal, sa mga bahay aliwan, sa mga kung saan may mga sugalan. Ganun po ang aking buhay noon. May karamdaman akong insomnia.
Subalit nang dumating sa akin, mga mahal, ang tawag ng ating pong dakilang Diyos, nung tanggapin ko siyang aking sariling tagapagligtas, binago ng Panginoon ang aking buhay, pinagaling ang aking karamdaman. Ibig sabihin, mga mahal, ang salita ng ating pong dakilang Diyos, ito po ay subok. Amen. Ipinangaral ng ating minamahal at ginagalang ng Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeida ang salita, ang buong katotohanan, salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na kung sino ang tao lalapit sa ating pong dakilang Diyos, tanggapin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya po'y magkaroon ng kaligtasan. Amen. Lalakip sa Kanya ang mga palatandaan na naayon po sa banal na kasulatan. Kaya nga, mga minamahal, kung ating pong mababasa, basahin po natin ang sunod na talata. Kaya pakibasa po. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 5. Bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila at nanganganlong sa kanila. Amen. Marcos 16, 17 at 18. Dito po sa Marcos 16, talatay 17 at 18, ganito rin po ang pagkasulat. At lalakip ang matandang ito sa mga nagsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay nagsisihawak ng mga ahas, at kung magsiinom sila ng mga bagay na kamamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang kamay sa mga may sakit, at sila ay magsisigaling. Amen. Amen. Lahat magsama, praise the Lord. Ating pong palakpakan na malakas ang ating pong dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi dito, mga mahal, bawat salta ng Diyos ay subok. Siya ay kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Amen. Ito daw ang salta ng ating pong pinakamamahal na pang subok sa lahat ng mga nanganganlong sa Kanya. Sa lahat ng mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong sabi dito? Lalakip ang mga palatandang ito sa lahat ng mga sasampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sus. Kung kayo mga nanood, nung ating pong banalagwain, Friday sa main church, kung napakinggan nyo ang isang nagpatutuo doon, mga mahal, nang sabi niya, mga mahal, ayon sa kanyang patutuo, nung siya po ay mapunta doon sa dako ng Sambales sa kanyang pamangkin. Ang sabi nung kanyang mga loved ones doon, di ba, born again ka? Sabi, upo. Kasi marami mga born again doon na nalangin na doon sa kanilang pamangkin na demon possessed. 5 taon mga demon possessed. Sabi ng kanilang mga loved ones, mga mahal, 5 pastor na nanalangin doon, mga tapos ng mga Bible school. Ngunit, mga mahal, hindi po lumayas yung demon possessed. 10 mga albularyo, mga mahal, ang sabi nila, hindi napalayas yung demon possessed. Ngunit yung kapatid natin, mga mahal, na siya po'y nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nung mapunta siya doon, mga mahal, ang sabi niya, born again ako. Totoong born again. Totoong anak ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga mahal, nanalangin siya sa ating pong dakilang Diyos. Humingi ng patnubay at gabay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nung makaharap na mga minamahal yung demon possessed na kanyang pamangkin, na 5 taon, ito po'y demon possessed. Nung pagpasok pa lamang sa kwarto, mga minamahal, yung demon possessed nanginginig na. Takot na takot sa kanya, mga minamahal. At nang kanyang ipatong yung kanyang banal na kasulatang Biblia sa ulo ng demon possessed, kalakadaka ito mga nawala ng malay. Kaya yung mga loved ones na natakot, bakit nawala ng malay? Ngunit mga minamahal, maya-maya, nagkaroon po ng malay, humingi ng tubig, pinalaya na sa pagka-demon possessed. Amen. Ibig sabihin, mga mahal, kapag ikaw ay nagtitiwala, nanganganlong ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang salta ng Diyos, ito po ay subok, magaganap sa iyo ang palatandaan na sabi sa banal na kasulatan, magpapalabas sila ng mga demonyo sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ano pang sabi dito, mga mahal, magsasalta sila ng mga bagong wika.
Ito po'y nagaganap sa banal na iglesia ng ating pong pinakamamahal na Panginoon kapag binubuhos ng Diyos ang banal na Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon bilang palatandaan na tayo po'y nababautismo ng Espiritu Santo. Ang palatandaan, mga mahal, tayo po'y magsasalta ng iba't ibang wika. Amen. Sabi dito, magsisihawak sila ng mga ahas at kung magsinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Amen. Kung makainom tayo ng lason, mga mahal, na hindi po natin sinasadya. Huwag natin sadyain mga uminom tayo ng lason. Yung hindi natin sinasadya, makainom tayo mga mahal, hindi po tayo maaano. Amen. Ibig sabihin, hindi tatalab yung lason sa atin. Ipapatong lang ka ng mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Ito ba ay naganap, mga mahal, sa banal na gawain ito? Amen. Ito po'y naganap, mga palantandaang ito sa banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Sapagkat na ito po ang tunay na propeta ng Diyos, na ito po ang tunay na tao na tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang ating pong beloved Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida. Dahil sa kanilang mga panalangin, mga mahal, tayo po'y tumanggap ng kagalingan na ating karamdaman, kalutasan ng mga problema. Amen. Kaya mga mahal, totoo po ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ng Diyos, ang lakad ng Diyos ay sakdal sa bawat isa po sa atin. Ang layunin pala, mga mahal, kung bakit ipinapakita ng Diyos ang kanyang mga palatandaan para, mga mahal, mapatunayan natin, mga mahal, na tayo po ay nasa buong katotohanan. Ang Diyos natin ang tinatawagan, siya po ay Diyos na buhay, Diyos na tumutugon ng panalangin ng kanyang mga anak. Amen. Yung mga minamahal, ang proteksyon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon ay nasa kanyang mga anak. Nasabi, mga minamahal, na yung nanganganlong sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, nandoon ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin mga sunod na talata dito po sa mga awit, 91, 2 at 3. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 91, ang talatay 2 hanggang 4. Aking sasabihin sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapumukhang salot, kanyang tatakpang ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Mga minamahal, itong tinatawag na God's protection. Protection ng Diyos, ito po isa sa atin daw, mga minamahal. Sabi dito, aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya ay aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Amen. Yung ating Diyos na tinitiwalaan po natin, nilalagak natin ang pagkitiwala sa Kanya. Sabi dito, mga minamahal, siya daw po yung kanlungan at ating pong katibayan. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag ikaw nagtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya po ay magiging kanlungan po natin at ating pong katibayan. Kaya nga yung nagpatutuo kanina kung napakinggan natin ng mainam, mga minamahal, ano po ang kanyang patutuo, mga minamahal, na akala niya, mga patutuo, na binabanggit ng ating mga minamahal, mga kapatiran. Ito po ay hindi totoo. Ngunit sa kanya naganap, mga minamahal, ano pong sabi niya, mga minamahal, nung sila po ay nandoon sa sasakyan sa jeep. Marahil yung kanyang ama, hindi pa nasisave. Nung dumating na mga minamahal na mayroon pong mga hold up na umakyat doon sa jeep. Ano po ang ginawa niya, mga minamahal, nung nagdeklara na ng hold up? Siya po ay naglibyok lamang in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ano ang ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon? Sabi ng mga hold up, hindi kayo kasali. Amen. Kayo mga pasahero, mga mahal, akala nila, kasangkot sila o kasama nila mga hold up na yun ko, kilala nila, marahil. Subalit, nagpatutos siya, mga mahal, na siya po ay, dito po, siya po ay nasave sa Jesus Miracle Crusade na ang Diyos sa banal na gawain ito ay Diyos na nag-iingat. Kaya mga mahal, yung kanyang ama,
Ito po mismo ang kanyang ama nagpatotoo sa kanyang mahal na ina na ang Diyos sa banal na gawain ito ay tunay na Diyos. Bakit? Napatunayan niya ang pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. So nagpabautismo ang kanyang mahal na ama. Iyon po mga mahal, ang sabi, yan po ang proteksyon ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi dito mga mahal, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamuksang salot. Ibig sabihin, anuman dumating ng mga bagay, mga matintinding mga salot, COVID-19, mga mahal, dito sa ating bansa, tayo po'y ililigtas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ano pa sabi dito? Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Kaya mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, siya po ang katibayan natin, siya po ang kanlungan natin, mga minamahal. Siya po ang magliligtas sa bawat isa po sa atin. Sa anumang sakunaan, mga disgrasya, iingatan tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya maalala ko, mga minamahal, nung isang araw nag-drive ako, siya po sa anak ng ating pong beloved pastor. Habang ako'y nasa parking, mga minamahal, mayroon po sa dako ng Top Avenue, marami mga nag-aalali. May isa po yung tao doon, nagalit na galit yung nakarampang mga administrasyon. Sinisigaw nila, ibagsak yung presidente. Gusto nilang palitan, mga mahal. Habang galit na galit ang mukha niya, mga mahal, maya-maya, biglang napatingin sa akin. Ang sabi niya, yung kanyang mga mukha na galit, biglang umamo, mga minamahal, nung tumingin sa akin. Nagtaka ako, mga minamahal. Ang sabi niya, di ba taga Jesus Miracle Crusade ka? Sabi ko, opo, bakit kilala niyo po ako? Sabi niya, hindi kasi sa suot mo, mga nakaputi, mga minamahal, nakabalong ako ng panahon na yun. Nagpatuto siya, mga minamahal, alam niyo ba? Dati ako dyan din ako sa Jesus Miracle Crusade. Baguhan lamang ako. O bakit sabi ko, bakit ka umalis? So mga dahil sa kanyang pagkabaguhan, mga nawala siya sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nagkwento siya, mga mahal, ng kanyang naranasan, na kanyang buhay. Habang siya naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong sabi niya, mga mahal? Nabalitaan mo ba yung nasunog na usong disko? Diyan po sa dako ng Timog Avenue. Sabi ko, oo, nabalitaan ko yun. Ang sabi niya, mga mahal, isa pala siya sa mga estudyante nung panahon na yon, nandoon po sa loob ng Ocean Disco. Yung Ocean Disco, mga mahal, yung mga mahal doon sa Bukana, ito po yung masikip, ngunit sa loob, ito po yung napakaluwag, parang imbudo, mga mahal. Marami sila nandoon. Habang sila nandoon, nagkakasiyahan, mga minamahal, maya-maya may nagsigawan na nasusunog. Akala nung gwardiya, mga minamahal, yung bantay doon sa gate, akala may nagkakagulo, sinarado yung Ocean Disco, ipinadlock, mga minamahal. Kaya yung mga tao na mga nandoon, mga estudyante, ilang daan yun, mga minamahal, ito po'y patong-patong doon sa tapat ng pintuan, ito po ay nasunog. Ngunit ang kapatid natin, mga minamahal, na nandoon sa loob, ang sabi niya, mga minamahal, ayon sa kanyang patuto sa akin, ang sabi niya, mga minamahal, na habang nasusunog yung Ocean Disco, yung mga kisame nagbabagsakan, naalala niya ang pangangaral ng ating mahal na Ebanghilista na kapag nasa kagipitan ka, tawagin mo lamang ating pinakamamahal na Panginoon, pag-iingatan ka ng ating pong dakilang Diyos. Naalala niya, mga minamahal, ang ginawa niya, mga minamahal, tumawag siya, imbis na dapat, mga minamahal, ang tawagin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos, iligtas mo ako. Ang natawag niya dahil sa kanyang kabaguhan lamang, mga minamahal, 3 buwan pa lamang siya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, mga minamahal, mahal na pastor, iligtas mo ako. Mahal na pastor, iligtas mo ako. Ngunit habang binabanggit niya yung mga minamahal, gumagapang siya. Bumabagsak yung mga kisame sa kanya na sunog. Hindi po siya na mga minamahal, hindi po nasunog. Lumalakad siya. Mayroon po isang maliwanag na ito po ang sinusundan niya. At yung liwanag, mga minamahal, habang sinusundan niya,
habang siya siguro magapang mga mahal, ito po ang kapalaanan ng ating pong dakilang Diyos na siya po ay hindi po napahamak, iniligtas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga mahal, dahil sa kanyang kabaguhan, na dapat ang banggitin ang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ito po'y inuno ng ating pong dakilang Diyos. Dahil sa kanyang kabaguhan, ang binabanggit ng pangalan ng ating mahal na banglista. Amen. Dahil totoo po na tao ng Diyos ang ating pong mahal na pastor, yan po mga pinapakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Amen. Ngunit sa atin, kapag nasa kapahamakan tayo mga mahal, wala pong tayong tatawagan, kundi ang pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Diyos. Siya po magliligtas po sa atin. Amen. Kaya mga mahal, ano ba ang ating pong dapat gawin? Upang ang sakdal na lakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito po'y maganap sa ating mga buhay. Basahin po natin mga mahal dito sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 5. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa sarili mong kaunawan. Amen. Kaya mga mahal, upang maganap ang sakdal na lakad ng ating pong dakilang Diyos, ito pala ang ating pong gagawin. Tumuwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Amen. So mga mahal, ano man nagaganap sa iyong buhay ngayon, tumuwala ka sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung nasa gitna ka ng pagsubok, nasa kahirapan ka, yan po mga mahal, ay hindi po yan pang matagalan. Yan po ay paglilinis lamang ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Isa yan mga mahal sa bahagi na lakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating buhay upang tayo po'y maging karapat-dapat sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya mga sa huling talata ating mababasa na kapag naganap mga mahal sa ating buhay, yung lakad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ito po ay ating pong matatanggap sa ating pong dakilang Diyos ang kanyang pangako. Basahin po natin huling talata dito po sa Job, Kapitulo 24, ang talata po ay 23. Maghanda na po ang mga magpapaawit. Dito po sa Job 24, talata 23, ganito po ang pagkasulat. Pinagkakalooban sila ng Diyos na malagay sa katiwasayan. At sila ay nagpapahinga roon. At ang kaniyang mga mata ay nasa kanilang mga lakad. Amen. Amen. Ano mga mahal sabi dito? Kapag ikaw nagtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ibinibigay mo yung buong pagtitiwala mo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano pong sabi dito? Pinagkakaluban sila ng Diyos na malagay sa katiwasayan. Amen. Ano man maganap sa daigdig na ito, maganap man yung kanilang kinakatakutan na dibiguan, yung lindol mga magaganap. Subalit sabi dito, ilalagay ka ng Diyos sa katiwasayan. Amen. Ano man mga salot na dating sa ating bansa, mga mahal, hindi ka mapapasama dyan. Bakit? Ipagkakalob sa iyo ng Diyos ang katiwasayan. Ano? Sabi dito mga mahal, at sila ay magpapahinga roon at ang kanyang mga mata ay nasa kanilang mga lakad. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung mata ng ating pong dakilang Diyos ay nakapatnubay sa ating mga lakad. Lagi nakasubaybay ang mata ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na tayo po'y bibigyan ng katiwasayan ng ating pong dakilang Diyos. Habang tayo po'y lubusan nagtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y tumayo mga mahal. Awitan po natin ang ating pong dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka man ng Panginoon. Hallelujah. Para sa ating mga minamahal ng mga baguhan, kayo po'y iniibig ng ating pong dakilang Diyos. Inanyaan ko pong kayo po'y pumunta sa unahan upang tanggapin niyo ang ating pong dakilang Diyos. Siya Diyos na mahabagin Diyos, Diyos na tumutugon ng panalangin. Hallelujah. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay.
mahal kita. Habang tayo maawit, Walang hanggan ang iyong mamalayan sa ating biyaya. sa magpapabisita na rin. Let us worship the Lord. Hallelujah. Pakinggan ba siya? Para sa ating lahat yan, minamahal. Sakit pagmulan hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Tapat ang mahal na Panginoon sa buhay natin, minamahal habang buhay. Ika'y mamuhay sa katawan. hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Lalo sa kanyang mga Diyos. kabutihan sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Jesus. Tingin mo Hallelujah, purihin ka pala, Panginoon. ang siyang gabay sa kasing Pagkabuti mo, Diyos. Hallelujah, napakadakila. nariyan ka sa gitna ng Bayaan ka lang, kahilingan. purihin ka, O Diyos. Kaya aking kaibigan, Yes, hallelujah. O Diyos aking Ama, at ako'y mabuhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Bubuhay ko'y iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may magbabago ang kabutihan mo? Praise the Lord. Purihin po ating dakilang Diyos. Sa habang Ating Diyos na pinaglilingkuran dito ay buhay at tapat. ika'y mabuti Napakabuti ng Diyos. Sa lahat ng tao, lalo sa manalangin na nagano. awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah, glory. Praise God. Ikap sa Panginoon. Hallelujah, 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 Jesus. Ika'y mabuti hanggang ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Hallelujah, hallelujah. Palapakan natin ating pinakamamahal at minamahal. Praise the Lord. Purihin nating dakilang Diyos minamahal. Napakagandang mensahe nating napakinggan. Ang sakdal, lakad o pamamaraan ng Diyos sa buhay natin. Dahil ang gusto niya, lahat tayo maligtas. Lahat tayo pagpalain. Dito pa lang sa lupa, nararamdaman na po natin ang pagliligtas ng Diyos na buhay. Dito po sa banal na gawa ng Jesus Miracle Crusade. Kaya nga Jesus Miracle, Jesus saves, ang malap ay Jesus nagliligtas. Jesus heals, ang malap ay nagpapagaling. Kami lahat niligtas sa mga kapapagadiskasa, mga sakit kalamdaman, kami lahat pinagaling. Kaya kayo mga bagong bisita, maging ang ating webcast viewers, hallelujah, ang plano at perfectong pamaraan ng Diyos sa inyo ay matatanggap nyo sa oras nito.
lalo na kung kayo po ay sincero, kung kayo po ay naghahanap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito na po yung panahon na talagang, hallelujah, masasabi niyong bakit ngayon lang. Naranasan po namin noon, umpisa, nagdududa kami, nag-alilangan kami, akala namin kung ano lang ito. Pero nagganap sa buhay namin yung pagbabago. Yung nawala yung karamdaman, nawala yung mga bisyo. Napatunayan namin, totoo pala ang Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya dapat makamtan yung tinatawag na kaligtasan. Alam naman po natin na ang kaligtasan ay lahat kailangan ng tao. At ang kaligtasan, ito'y mula sa Diyos. Amen? Praise the Lord. May 4 po na reglamento ang kaligtasan. Faith, repentance, water baptism, baptism in the Holy Ghost. Sabi ng Biblia, John 3:16, gano'n na lang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan upang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak. Pagkos magmana ng buhay na walang hanggan. Bakit marami napapahamak? Hindi po kasi sumasampalataya sa bugtong na anak na walang iba kundi ating mahal na Panginoon Jesus. Sabi ng Biblia, minamang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero hindi ganun kadali, hindi ganun kasimple. Yung buhay na walang hanggan matatanggap ng tao. Kailangan po nating magsisi. Yan yung ikalawang reglamento ng kaligtasan. Pagsisi sa ating makasalanan. Dahil sabi ng Biblia, mula kay Eva at Adan, naging makasalanan ng tao. Walang matuwid isa, lalo na sa lahat ng gumagawa ng masama. Walang matuwid. Sabi po, the wages of sin is death. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Yung kaluluwa pupunta sa impyerno. But the gift of God is eternal life. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang kaloob ng Diyos bibigay niya kung tayo po'y magpapakumbaba. Aamin na tayo makasalanan. Aamin na tayo maruming basahan lang sa harapan ng ating dakilang Diyos. At pangalawa ay magsisisi. Sabi ng Biblia, kailangan magbalik loob ang tao sa Diyos. Kaya layo-layo ng loob ng tao sa Diyos. Kaya iba yung mga kinikilos, ginagalaw nila. Samantala, pag ang loob mo nasa Diyos, magiging mabait, mabuti kang tao. Tulad po namin na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Dati kami masama. Dati masama ang gawa, minamahal. Kaya may tsura. Pero ngayon pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang pangalawa ay pagsisisi. Totally, pagtalikod sa kasalanan, hindi na po babalikan. Kasi ang pagtanggap sa Diyos ay siyang pagtanggi sa kasalanan. Kaya pag nagsisi ka, buong puso, sincero, hallelujah, tatanggapin mo ang Diyos bilang hari at tagapagligtas ng buhay. Maganda, meron kasing Diyos na tagapagligtas dito sa mundo. Kasi anytime, may trouble, may aksidente, may mga disgrasya, dahil may Diyos kang tagapagligtas, tinanggap, dahil nagsisi ka sa kasalanan, walang mangyayari sa'yo. Kami, ang dami ng karanasan namin na dapat pahamak na kami, mamatay na kami, na-disgrasya na kami, pero ito, buhay na buhay kami. Bakit? May Diyos kaming tagapagligtas na tinanggap namin sa aming buhay. Pinagpala kami tunay! Ganon din kayo, pagpapalain kayo, mag-isa mga webcast viewers na hindi pa tumatanggap sa mahal na Panginoon. Kaligtasan, inaalok ng mahal na Panginoon. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus ay kapagpatawad ng kasalanan. Sabi ng Biblia, minamahal, Marcos 16:16, sino man sumampalataya ang mabautismo maliligtas. Ngunit ang hindi ay parurusahan. Mapapahama ka na dito sa lupa. Pag hindi mo tinanggap ang Diyos bilang hari at tagapagligtas ng buhay, mapaparusahan ka pa sa apoy ng impyerno, yung kaluluwa natin. Kaya dapat, dito pa lang sa lupa, buhay pa tayo rito, alam na natin na meron tayong Diyos na tagapagligtas. Dahil walang magaganap na disgrasya pag ang Diyos nasa puso natin. Pang-apat, bautismo ng Espiritu Santo, Diyos pong sasagawa niyan. Magpatuloy po kayo sa tagdang oras. Yung kung paano nakikita nyo may napupuspos, nag-speaking tongue, nanginginig. Yan po pamaraan ng bautismo ng Espiritu Santo o kapuspusan ng banal na Espiritu. Magaganap yan. At pag naganap na yan, magpatuloy po kayo. Tulad namin, nagpapatuloy kami. Dahil ang kaligtasan may 3 division of time. Past, present, future. Past, malapesos na batay sa krus sa Kalbaryo. May chance ang tao maligtas. Present, kung tanggapin ng tao ang Diyos bilang hari, tagapagligtas ng kanyang buhay. Praise the Lord, sa anumang kapamagadisgrasya, sa panganib, sa pagsakay sa bus, sa jeep, sa aeroplano, pag may disgrasya, dahil may Diyos ka tinanggap na kapagligtas, present, maliligtas ka. Yung future po, yung kaluluwa sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat magpapatuloy. Kaya kahit nagsisikat tumanggap na bautismo ka, hindi ka nagpatuloy, useless. Dapat magpatuloy. Tulad ng ginagawa namin, nagpapatuloy kami dahil ayaw namin impero, ayaw namin masamang buhay, ayaw namin bumalik sa dati naming buhay. Sa naming langit, kaya nagpapatuloy kami. Kaya sana, makumpleto nyo man ito, magpatuloy po kayo. Lalo na, konting panahon na lang. Sige po, taas yung kamay, pikit yung mata, sumunod kayo sa magling panalangin, sabihin nyo po, mahal na Panginoon Jesus, ako po ay nagpapasalamat sa oras na ito na aking narinig
ang iyong banal na salita. Kaya ngayon, ako po'y lumalapit sa iyo, nagsisisi, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aking mga kasalanang nagawa mula no ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras ito. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas sa aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, sa gawa at katotohanan. Maglilingkod na po ko sa iyo. Iligtas mo po ako sa ng aking mamal sa buhay. At isulat mo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ng Jesus, na aking tinanggap. Amen, amen. Kami na lang po manalangin po, dakilang Diyos mong banal. Salamat sa mga nagsitanggap sa iyo. Patawarin mo sila sa kasalanan. Sulat mo pangalan sa aklat ng buhay. Nawa hindi ito unat uli na kailangang paglilingkod sa iyo. Bagkus, hallelujah. Ito pong simula na makasama namin maglingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Papalain mo sila mula ngayon. Kung paano mo inumbinsi minulat aming po sisipan. Naliwanagan kami. Lahat ng katanungan, nagkaroon kasagutan. Ganun din po sila, Lord. Bless them all, Father. I pray to thee in the mighty name of Jesus. Bless them, Father. Amen, amen. Praise the Lord. So, yung pangatlo po ay yung bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Hindi po mababasa ang inyong madamit para mapatawad lubos kasalanan. Dapat magbabautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Hindi ka mapapahamak, hindi ka paparusahan. Sabi, maliligtas at magmamana ka ng buhay na walang God. Libre, walang bayad ang bautismo sa ikapagpatawad kasalanan. Hindi para maging membro lang ng JMC. Hindi para gumaling lang, hindi para magbago. Secondary lang yan. Ang first priority dapat natin ay kaya tayo magpapabautismo dahil gusto nating maligtas, magmana ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord, puri ating dakilang Diyos, at tayo dadako sa ating prayer for the sick, kakabigay pagkataon sa ating beloved and preacher, Padre Ignacio. Praise the Lord, manatili po tayo sa ating... Puri ng dakilang Diyos, maraming salamat, beloved brother. Mga minamahal, manalangin po tayo may panampalataya. Alamin po natin, batid po natin ng Diyos natin ay makapangyarihan. Tayo po'y manalangin mga minamahal. O po dakila namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Pangsus. Sa pangunat panalangin po ng aming minamahal, ginagalang ng Pastor Evangelista Willis Almeda, yung banal na propeta. Narito kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumaba, nagsusumamo sa iyo. Humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang sa mga kainan, napapigyan. Patawad po muna, Panginoon. Dalangin po namin ng Diyos ang kalakasan, patuloy na pagbibigay ng mahabang buhay sa aming puminambargagan ng Pastor Evangelista Willis Almeda, yung banal na propeta. Beloved children, children-in-law, grandchildren and great-grandchildren, sa lahat po ng mga ngaral, lahat po ng mga gawa, lahat po ng minal na kapatiran sa buong daigdig. Batid po namin ng Diyos na hindi maiksi yung kamay, na hindi mo ipagkaloob ang pangalangan ng bawat isa, at hindi po malayo yung pandinig, na hindi mo mapakinggan ng hinay yung manak, at sa iyo makapangyarihan pangalan namin sinasaway. And di mo yung karamdaman, demons of sickness and disease, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, di mo yung nakahirapan, cast out, cast out, cast out. Problem be solved. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos. Ay mga namahal ay lumundag ng 3 beses kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Gawin po natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. At tayo pinadada ko minamahal ko sa mga announcement to our beloved brother Bobby Aceros. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Makabalik po muna tayo sa ating mga kinaupuan. Amen. Thank you, dearest Jesus. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating banal na gawain. Sa ating pong pagkakaloob ng ating mga special offering para sa kaalaman po ng ating mga beloved brethren na ngayon lamang din po nakadalo ang lahat po ng inyong ipagkakaloob. Amen. Lahat ng ibibigay sa ating special offering. Ito po ay direktang nagagamit, direktang napupunta sa lahat po ng ating mga sinasagawang improvement po ng ating pasilidad. Kaya hindi po ang mga construction pang ating sinasagawa dito po sa dako ng Marilao. Amen. Thank you, dear Jesus. At upang ipanalangin po ang ating mga ipagkakaloob, ang buong pagkakataon po ay atin ang ibinibigay sa ating beloved brother Edwin para po sa ating panalangin sa ating special offering. God bless you po, beloved brother Bobby.
Tayo po'y minsan pa manalangin mga mahal sa ating pagbibigay ng ating special offering. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang banal, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pangunang dalangin na aming ginagalang at minamahal na Pastor Wildista Dalmeda, yung banal na propeta. Narito po kami minsanan pa nagpapaabot, mahal Panginoon, na aming tao sa pusong pasasalamat sa mga pagpapalang pinagkaloob mo sa bawat sa amin, mahal Panginoon. At narito, mahal Panginoon, aming special offering, mahal Panginoon, para sa iyong banal na gawain, partikular na para sa iyong sambahan, mahal Panginoon. Pagpalain mo at basbasan ang lahat ng mga kamay na magbigay sa oras na ito, mahal Panginoon. Ibuhos mo ang pagpapala sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga negosyo, mahal Panginoon. Ikaw po magpala sa bawat isa, mahal Panginoon. Maging sa lahat ng aming minamahal mga kapatiran na patuloy nagbibigay ng kanilang vows and pledges, mahal Panginoon. Patuloy mo rin silang pagpalain, mahal Panginoon. Anumang bagay na pinagkaloob ng iyong mga anak sa oras na ito, mahal Panginoon. Ikaw po ang magpala at magbasbas, mahal Panginoon. Ito aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa lahat ng ating mga beloved brethren na tapat at masayang nagkaloob para sa ating special offering. Ang pinakamamahal na Panginoong Hesus po ang magbalik sa inyo ng makalibong beses. Amen. Minsan na pa pong bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah.
Amen. Thank you, dearest Jesus. At para po sa ating mga beloved kababayan, beloved brethren, saan man po kayo dako naroon, kayo man din po ay maaring makibahagi sa ating isinasagawang mga improvement ng ating bahay-sambahan, gayon din ang ating mga isinasagawang konstruksyon. Ang number po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Louis Angeles, ay nasa screen niyo po ngayon. Maaari niyo po silang makausap, makontak, para po maibigay po nila yung mga pangunahing pangailangan po, yung mga po pwede po pong ma-improve dito sa ating banal na gawain. And at the same time, mabigay po nila yung tamang proseso kung paano po kayo makakapagkaloob. Amen? At binibigyang diin din po sa lahat ng ating mga beloved brethren na kasama po natin sa ating banal na gawain upang hindi po tayo ma-out of blessing ang ating pong mga special offering, ang ating mga vows, ang ating mga pledges. Pagkakatiwala lang po natin sa ating beloved sister Chat, ating beloved sister Ami. May table po sila dyan sa entrance at masabi nyo na lamang po sa kanila kung para saan po yung mga inyong ipagkakaloob. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At muli po, ang number po ng ating beloved ordained preacher, yan po ay para sa mga mahalagang mensahe, mahalagang katanungan, special prayer requests, yung mga counseling po, dito po natin yan gagawin. Amen. Dito po sa ating banal na gawain, after po ng ating banal na gawain, para po makausap kayo at mapayuhan po ng naaayon. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. At sa ating pong pagpatuloy, tayo po ay darako na po sa ating pong mga announcement, ating pong schedule ng ating mga pinagpalang banal na gawain. Tayo po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay nabibiyayaan ng malayang pagkakataon kung saan po tayo po ay nakakapagsagawa ng ating mga pinagpalang banal na gawain sa pangunang dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will de Estrada Almeda. Katuwang din po ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Linus Almeda at pumubuo po ng beloved Almeda family. Tayo po ay nakakapagsagawa ng malayang pagkakataon, makapagpuri, makapagsamba, 3 beses isang linggo. Katulad po ngayon, araw po ng linggo, tayo po kaninang alas 10 ng umaga ay nakapagsimula at matatapos ng ganitong oras, alas 4 hanggang alas 4:30 po ng hapon. Ang ating midweek service naman po, tuwing Wednesday po yan, alas 12 naman po ng tanghali ang simula at matatapos naman po ng alas 5 ng hapon. Para po sa ating overnight prayer meeting, tuwing Biyernes naman po yan, magsisimula tayo ng alas 10 ng gabi at matatapos naman po ng alas 4 ng madaling araw. Para po sa ating mga beloved kababayan na ngayon lamang po nakatunghay ng ating mga pinagpalang banal na gawain, kayo po ay malugod naming inaanyayahan. Kayo po ay dumalo, tumungo, magpunta sa ating mga isinasagawang banal na gawain. Sa mga araw po na nabanggit, ang ating pong address, kayo po ay pumunta sa ating banal na gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry, Marilao Outreach. Tayo po ay matatagpuan sa T. Mendoza Street, Barangay Saog, Marilao, Bulacan. Amen. Ang ating naman pong banal na gawain sa radyo, sa mundo ng radyo, tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Araw-araw po tayong napapahinggan, mula Lunes hanggang Sabado po, ang ating banal na gawain, the Jesus Miracle Hour. Tayo po ay napapahinggan sa DZME 1530 kHz AM band. Yan po ay tuwing alas 11 ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Amen. Ang ating naman pong pinagpalang banal na gawain sa telebisyon. Tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Patuloy tayong umi-air at napapanood sa PTV Channel 4. Tuwing Sabado po yan, alas 10:30 po ng gabi at matatapos naman po ng alas 12 ng madaling araw. Amen. Atin naman pong pinagpalang mga social media accounts kung saan po natin napapanood live streaming, live webcast ang ating mga pinagpalang banal na gawain. Amen. At katulad po ngayon, ang ating Facebook page, ang ating YouTube account, JMCIM Marilao. Ulitin lamang po natin yan, JMCIM Marilao. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at daraw po tayo sa mga iba pa po nating announcement. Birthday greetings muna po tayo para po sa ating kasama ng ating beloved main. Amen. Ating beloved Sister Joyce Hidalgo. Ang pagbati po ng happy birthday sa inyo po at amen. At ngayon din po sa ating beloved Brother Ronnie Olesco, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbati po ng maligayang kaarawan ay nagmumula po sa ating beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will de Estrada Almeda. Ngayon din po ang bumubuo po ng beloved Almeda family. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay at panalangin po natin ang pinagpalang pisikal na pangatawan, higit sa lahat ang pinagpalang buhay spiritual. Amen. At may general meeting po tayo after po ng ating service sa lahat po ng ating mga awit, ating beloved choir members, beloved webcast,
beloved control, ating mga beloved musicians, wag po munang uuwi. After po ng mga duties po natin, maiwan po muna tayo at may meeting lang po tayo. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at munting paalala lamang din po sa ating po mga beloved brethren, ingatan po natin yung ating mga daladalang mga bata, wag po natin silang pagalain during po ng ating service. Mainam at maigi po na dito po sila sa loob, kasama po nating nagpupuri. At all times, alam nyo po kung nasan yung mga kasama po nating babies. Amen? Lalo na po pag Sunday, marami po tayong kasamang bata. Yan po yung pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ayun nga po, kailangan po natin silang maturuan kung kaya't wag po natin silang palabasin at paglaruin po sa labas. Amen. Medyo marami po yung binabantayan ng ating mga beloved marshals. Hindi po maisa-isa rin po yung ating mga masasakyan. So sana po matulungan din po tayo ng ating mga beloved parents. Wag pong palabasin yung ating mga beloved kids. No? Lalo na po ngayon medyo mainit yung panahon. Dito na lamang po sila sa loob at sama-sama po tayo magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At isa rin pong mahalagang announcement, palapit po ng palapit, ang ating pong 49th year church anniversary. Amen. Ang ating pinagpalang banal na gawain. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. As of now, ang meron pa lamang po tayo ay date. February 18 po ito. Sa venue po, antayin po natin yung official announcement na manggagaling po sa ating main church. But as early as now, ang kailangan po at pwede nating magawa ay makipagbaka po sa pag-aayuno at pananalangin ng Mataim Team. Amen. Sa ating pong mga beloved, mga awit, required po tayo makapag-alay ng ayuno 10 araw. Amen. Hanggang sa dumating po yung ating crusade or ating church anniversary. Just a reminder po na yung 2 weeks before po ng ating church anniversary, puro practice na po yan. Kaya po hanggat maaga, hanggat as early as now po, ina-announce na po natin yung ating mga pag-aayun. At ganyan din po sa ating mga beloved brethren, kayo man din po ay maaring makibahagi sa ating pong isinasagawang pag-aayuno dito po sa ating banal na panambahan, sa ating praising area. Magdala lamang po kayo ng mga pangangailangan po natin, banig, kumot, ng folding bed, ng electric fan, na magagamit nyo po sa pagpupuri ng 3 araw po dito sa ating banal na sambahan. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At isa na lamang pong announcement, paglabas po natin, muli ang pakiusap po natin sa lahat po na nagmamaneho, dahan-dahan lang po yung ating pagpapatakbo. Nakaka-receive po tayo ng mga report sa ating mga beloved kapitbahay na pagpapalapit na po tayo sa church ay pabilis yung ating pagpapatakbo ng sasakyan. Hindi ko po alam kung ano po yung mga inahabol. Pero yun nga po, sa kanila lang po nang galing yan mismo. Kaya po tayo naman ay dapat tumugon. Baka po sa susunod sa barangay na po tayo ma-report. So wag naman po sana hanggat napapakiusapan po, lagi po tayo magre-remind sa bawat isa. Kaya din po yung ating mga nagmumotor na beloved brethren. Mahalaga rin po na kayo ay naka-helmet. Ang pamunuan po ng lalawigan po ng bayan ng Marilao po ay sumusunod po sa yung pagsusuot po ng helmet. Kaya po reminder po ito sa lahat ng ating mga beloved brethren para po hindi naman po malagay din po sa alanganin yung ating banal na gawain. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kung wala na pong karagdagang announcement, para po sa ating closing prayer, binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Brother Noel. Amen. Thank you, dear Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, ating beloved Bobby. Tayo mahal ay manalangin sa ating pagtatapos. O nakila Diyos sa mamanala, pinakamalapan ni Jesus, Diyos banal sa pagagalit, sa gana sa kahabagan, sa pangungunat, dalangin ang mahal at ginagalang ibang ilista, wilista namin, nakila Diyos, in thy prophet of the living God. Malapay nun, maraming salamat po, Diyos, sa iyong paglangin sa bawat yugto ng banal na gawain na yung pinagpala sa araw na ito, malapay nun. Mula sa papuring awitin, nakila Diyos, sumingin sa buhay na patutuo, malapay nun. Sa lahat na nagpakaloob, malapay nun, kapuntan ng nakila Diyos. Maraming salamat, malapay nun. Hallelujah. Hallelujah. Yung banal na salita, din nila mag-aral sa araw na ito, nakila Diyos. Maraming salamat, malapay nun. Higit sa lahat, malapay nun, imatabi sa presensya, malapay nun. Sa iyong pagkilos mo sa aming kakalagitan, malapay nun. Na yung pinadama yung nakilang pag-ibig mo, malapay nun. Maraming salamat, nakila Diyos. Minsan na malapay nun, dinadalain namin si o Diyos. Sa nalalami pasilidad, malapay nun, ibahay sa bahan, nakila Diyos. Patuloy na pag-construction, nakila Diyos. Pagpalain mo lang, bawat kamay, malapay nun, bahagi, malapay nun. Sa lahat ng mga magagawa, malapay nun, aming power, malapay nun, bigyan pa silang kalusugan
iyong kalakasan upang magamit sa iyong banal na gawain, dakila Diyos. Dalangin namin sa wala Panginoon sa pag-uwi sa kaya tahanan. Lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan, wala Panginoon. Hallelujah, parating mo kami walahati sa kanya tahanan. Ligtas sa anumang iglesia sa pamakan. Kaya pagpalaan mo kami, dakila Diyos, samot padala namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you all sa ating mga beloved brethren. Sa lahat po ng ating mga beloved kapatid na nais pong magpa-lay hands, dito na lamang po sa right side para ma-assist po kayo. Ating mga beloved brethren na nais pong magpa-lay hands, dito na lamang po sa right side. Ganyan din po ang ating mga beloved newcomers na gustong magpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dito na lamang po sa right side para po ma-assist po kayo. Ating mga beloved brethren, amen. Pagtulong-tulungan na lamang po natin yung mga silya po natin. Makapag-general cleaning po tayo bago tayo makapag-meeting. God bless you all mga kapatid. Yes, I love you with the love of the Lord. Bless, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. I am the God